Mga kababayan, wala pa tayong microphone. Okay, mga kababayan, malaking tanong may malaking tanong ngayon sa politika. Bakit tila may mga personalidad na hindi komportable sa posibilidad ng mas malalim na investigasyon? Bakit may mga panawagan para pigilan, questionin o limitahan ang ilang hearing? At higit sa lahat, ano ba talaga ang nakikita ni na Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta na dapat malaman ng sambayanan? Mga kababayan, may tanong ang taong bayan. Dapat may sagot ang mga nasa kapangyarihan. Sa isang demokrasya, mahalaga ang transparency. Kapag may aligasyon, dapat may investigasyon. Kapag may duda, dapat may paglilinaw. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang sumusuporta sa masusing pagdinig at pagbusisi sa mga usaping may kinalaman sa pondo ng bayan. Para sa marami, ang posisyon ni Cayetano at Marcoleta ay simple. Kung walang itinatago, bakit matatakot sa mga tanong? Kung malinaw ang proseso, bakit iiwasan ang pagsusuri? Ngayon, pag-usapan natin ang perspektibo ng kampo ni Cayetano at Marcoleta. Ang argumento nila, hindi dapat pinipili kung sino ang iimbestigahan. Hindi dapat ginagamit ang kapangyarihan para protektahan ang kaalyado o targetin ang kalaban. Dapat pare-pareho ang standard. At dito pumapasok ang tanong na gustong malaman ng publiko. Mayroon bang mga issue hindi pa sapat ang paliwanag? Mayroon bang mga dokumentong dapat pang suriin? Mayroon bang mga transaksyon na nararapat pang himayin? Kung oo, natural lamang na magkaroon ng mas malalim na pagdinig. Sa pananaw ng mga taga-suporta ni Cayetano at Marcoleta, hindi ito simpleng politika. Ito ay usapin ng accountability. Kapag may mga opisyal na humihingi ng masusing investigasyon para sa kanilang mga taga-suporta, ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin, mga kaibigan. Sa kabilang banda, may mga kritiko rin na may iba pang pananaw at normal iyon sa isang demokrasya. Pero ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino ang mananalo sa politika. Ang tanong ay, makikinabang ba ang taong bayan sa katotohanan? Makikita ba natin ang buong larawan? At masasagot ba ang lahat ng tanong? Bago tayo magtapos, mga kababayan, pag-isipan nating mabuti ito. Sa bawat pagkakataon na may lumalabas na kontrobersiya, may dalawang klase ng tao. May mga taong gustong malaman ang buong katotohanan at may mga taong gusto nang tapusin ang usapan kahit hindi pa kumpleto ang mga sagot. Pero sa isang demokratikong bansa, hindi dapat kinakatakutan ang mga tanong. Hindi dapat ikababahala ang pagsusuri. Hindi dapat ikagalit ang paghahanap ng katotohanan. Dahil ang tunay na kalaban ng isang malinis na pamahalaan ay hindi ang investigasyon. Ang tunay na kalaban ay ang pagtatago ng impormasyon. Kaya naman maraming Pilipino ang naniniwala na kung may mga dokumento, ilabas. Kung may mga paliwanag, ibigay. Kung may mga isyong dapat sagutin, sagutin ng direkta. Hindi sa pamamagitan ng palusot, hindi sa pamamagitan ng pag-iwas, hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng usapan. Dahil sa huli, ang taong bayan ang may karapatan malaman kung paano ginagamit ang kanilang buwis. Ang taong bayan ay may karapatang magtanong. Ang mga taong bayan ay may karapatang makatanggap ng malinaw na sagot. Mga kababayan, hindi ito laban ng isang partido, laban sa isang pang-partido. Hindi ito laban ng pula, dilaw, berde o anumang kulay ng politika. Ito ay laban para sa transparency. Ito ay laban para sa accountability. Ito ay laban para sa karapatan ng bawat Pilipino. Tama, ikaw, karapatan mo na malaman ang katotohanan. At habang patuloy nating sinusubaybayan ang mga pangyayari, isang bagay ang hindi dapat mawala.
ang ating kakayahang mag-isip, ang ating kakayahang magsuri, at ang ating tapang na magtanong. Dahil kapag tumigil ang taong bayan sa pagtatanong, doon nagsisimula ang pagkawala ng pananagutan. At kung walang pananagutan, ang nagdurusa ay hindi ang mga makapangyarihan, kundi ang ordinaryong Pilipino. Kaya manatili tayong mapanuri, manatili tayong mulat, at higit sa lahat, manatili tayong nakatuon sa katotohanan saan man tayo dalhin ng mga ebidensya at mga pangyayari. Mga kababayan, may isa pa akong gustong ibahagi bago tayo magtapos. Minsan napapansin ko sa ating politika, kapag may mga tanong na mahirap sagutin, ang unang nagiging reaksyon ay hindi pagsagot, kundi pag-atake sa nagtatanong. Imbis na sagutin ang issue, ang pinag-uusapan ay ang personalidad. Imbis na sagutin ang dokumento, ang pinag-uusapan ay ang motibo. Imbis na sagutin ang ebidensya, ang pinag-uusapan ay kung sino ang naglabas nito. Pero mga kababayan, hindi naman nababago ang laman ng dokumento dahil lang hindi mo gusto ang taong nagpakita nito. Hindi naman nawawala ang mga tanong dahil lang hindi mo gusto ang nagtatanong. At hindi rin nawawala ang pangangailangan para sa transparency dahil lamang sa politika. Kaya ang tanong ngayon ng maraming Pilipino ay simple lamang. May mga tanong bang hindi pa nasasagot? May mga bagay bang kailangan pang linawin? May mga usaping dapat bang mabusisi? Kung ang sagot ay oo, bakit hindi natin hayaang gumana ang proseso? Bakit hindi natin hayaang umusad ang mga pagdinig? Bakit hindi natin hayaang marinig ng publiko ang lahat ng panig? Dahil sa totoo lang, ang pinakamalaking panalo rito ay hindi isang senador, hindi isang partido, hindi isang kampo. Ang pinakamalaking panalo rito ay ang sambayanang Pilipino kung makukuha nila ang buong katotohanan. At alam nyo mga kababayan, ang nakakalungkot minsan sa ating bansa ay napakabilis nating magkampihan. Kapag pagbor sa ating kandidato, tanggap agad. Kapag laban sa ating kandidato, reject agad. Pero hindi naman dapat ganun, di ba? Hindi dapat nakabase sa apelyido, hindi dapat nakabase sa kulay, hindi dapat nakabase sa ebidensya, o sa partido, o dapat nakabase sa ebidensya, dapat nakabase sa katotohanan, dapat nakabase sa kung ano ang mapapatunayan at ano ang pupuntahan ng ebidensya. At dito pumapasok ang kahalagaan ng mga pagdinig, investigasyon at pampublikong talakayan. Hindi sila perpekto, minsan nga magulo, minsan maingay, minsan puno ng politika. Pero sa kabila ng lahat na iyon, isa pa rin silang paraan upang mailabas sa publiko ang mga impormasyon na dati ay hindi alam ng taong bayan. At kung may isang bagay na ayaw ng katiwalian, iyon ay liwanag. Dahil kapag may liwanag, nakikita. Kapag nakikita, natatanong. Kapag natatanong, napapanagot. Kaya mahalaga ang transparency, mahalaga ang accountability, mahalaga ang pagsusuri, at mahalaga rin na huwag agad tayong magpadala sa propaganda mula sa kahit anong panig. Mga kababayan, tandaan nyo ito, hindi lahat ng malakas magsalita ay tama. Hindi lahat ng tahimik ay mali. Hindi lahat ng trending ay totoo. At hindi lahat ng viral ay makatotohanan. Kaya tungkulin nating mga mamamayan na magsuri, magbasa, makinig, magkumpara ng impormasyon at higit sa lahat, gamitin ang ating sariling pag-iisip. Dahil ang demokrasya ay hindi lamang karapatang bumoto, ang demokrasya ay responsibilidad din na magtanong, responsibilidad na maging mapanuri, responsibilidad na bantayan ang mga taong iniluklok natin sa kapangyarihan. At kapag may mga opisyal na humihingi ng paliwanag, hindi dapat agad sila husgahan. Dapat din suriin kung makatwiran ba ang kanilang mga tanong. Dapat din natin tignan kung may basihan ba ang kanilang mga ipinupunto. Dahil sa huli, hindi personalidad ang dapat manaig. Katotohanan ang dapat manaig.
hindi emosyon, hindi propaganda, hindi blind loyalty, kundi katotohanan. At kung may isang bagay na dapat nating tandaan bilang mga Pilipino, ito yon. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa investigasyon. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa mga tanong. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagsusuri. Sa katunayan, lalo itong lumalakas kapag sinusubok. Kaya habang nagpapatuloy ang mga usaping ito, manatili tayong kalmado, manatili tayong mapanuri, at huwag tayong magpadala sa ingay ng politika. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, iisa lang naman ang mahalagang tanong, ano ang totoo? At kapag natagpuan natin ang sagot na iyon, doon lang naman natin masasabi na nagtatagumpay ang ating demokrasya. Hindi dahil nananalo ang isang kampo, hindi dahil natalo ang kabilang kampo, kundi dahil nanaig ang katotohanan. Yan ang mahalaga. At para sa akin, mga kababayan, iyon ang laban ng dapat nating pagtuunan ng pansin, mga kaibigan. Okay ha? So maraming salamat po sa inyong lahat, no? Okay, so sa mundo po ng ating politika ay talagang napakagulo po, no? Hindi po natin makita kung sino po ang totoo o kung sino po ang tama o mali, di po ba? Pero nasa sa atin din na po 'yon, no? Ano naman po, no? So, ganun lang po din 'yon. So mga kababayan, kung nakatulong sa inyong ating talakayan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Patuloy tayong maghahanap ng katotohanan, mag-aanalisa ng mga issue at magbibigay ng boses sa mga tanong na gustong masagot ng taong bayan. Patungo tayo sa 100,000 subscribers. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Hanggang sa susunod na episode. Ito sila ng #WalkWithLan. Nagsasabing, ang katotohanan ay hindi dapat katakutan, dapat itong harapin. Mabuhay po ang Pilipinas.